Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang pelikula kay Yong-in. Isa siyang manager sa Baekhyun Company. Noong araw na iyon, ang kumpanya ay nagdaraos ng isang motivational seminar para sa mga kabataan. Si Yong-in ay gumanap bilang isang motivator. Sa pagtatapos ng seminar, nag-alok siya sa madla ng scholarship mula sa kumpanya, kahit na gusto lang ng mga kalahok ang pera na ipinamahagi sa pagtatapos ng event dahil wala silang pakialam sa kumpanya. Si Yong-in ay may amo na nagngangalang. Siya ang taong may ideya na magbigay ng pera sa mga kabataan para maging interesado sila sa kanyang kumpanya. Dahil kung maakit niya ang kanilang atensyon, ang imahe ng kumpanya ay gaganda sa mata ng media. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang programang iyon, kaya nag-isip siya ng ibang paraan, sa pamamagitan ng panunuho sa ilang iba pang partido upang mapataas ang reputasyon ng kumpanya. Pagkatapos ay inutusan ni Han sina Yong-in at Sung-dae na magsagawa ng isang misyon na ipamahagi ang pera ng kumpanya sa ilang tao para makapagpapalakas ng imahe ng kumpanya, at partikular para kay Yong-in. Binigyan siya ni Han ng gawain na lumapit kay Editor Lee, isang mamamahayag sa pahayagan na kilalang mahirap katrabaho. Hiniling sa kanya ni Han na hikayatin si Editor Lee na magbigay ng magandang pagsusuri sa kumpanya. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, si Yong-in ay agad na ginawa ang kanyang mga tungkulin. Gaya ng inaasahan, unang tinanggihan ni Editor Lee ang kahilingan ni Yong-in. Alam niya na trick lang ito ng kumpanya, pero matalino si Yong-in. Sinadya niyang binanggit ang anak ni Editor Lee na karapat-dapat ng scholarship. Sa huli, tinanggap ni Editor Lee ang perang at handang makipagtulungan sa kanila. Nagkita sina Yong-in at Sung-dae pagkatapos gawin ang lahat. Biglang naisip ni Sung-dae na mali ang kanilang ginagawa. Napagtanto niya na may ginawang bawal ang kanilang kumpanya dahil gusto nilang kumita ng malaki. Sinubukan ni Yong-in na pakalmayan si Sung-dae. Sila ay walang iba kundi isang empleyado lamang, kaya hindi nila kailangang mabigatan dahil ginagawa lang nila ang kanilang mga tungkulin, ngunit si Sung-dae ay pinagmumultuhan pa rin ng mga damdamin ng pagkakasala. Hindi siya makaimik nang makita niya ang kawalang katarungan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi ni Sung-dae kay Yong-in ang tungkol sa paglustay ni Director Han. Ang halaga ng kompensasyon na ibinigay dati ay naging iba sa mga kasalukuyang tala, kaya determinado si Sung-dae na ilantad ang mga krimen ng kanyang amo para maibsan ang pasanin sa kanyang puso, ngunit natatakot pa rin si Yong-in. Gusto niyang pigilan ang mga intensyon ni Sung-dae, ngunit binigyan siya ng flash drive. Sinabi ni Sung-dae na naglalaman ng mga lihim ng kumpanya. Kinaumagahan, dumating si Yong-in sa opisina nang marinig niya mula kay Han na namatay si Sung-dae dahil sa pagpapakamatay. Nagulat si Yong-in dahil kasama lang niya ito noong gabing iyon. Naghinala si Han at tinanong si Yong-in kung may sinabi ba sa kanya si Sung-dae bago siya mamatay. Sa sandaling iyon, naalala ni Yong-in ang flash drive na ibinigay sa kanya ni Sung-dae, ngunit para protektahan ang kanyang kaibigan, inamin ni Yong-in na walang sinabi si Sung-dae sa kanya. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy si Han sa pagtatrabaho kasama si Yong-in. Bilang isang pinuno, kailangan kumbansihin ni Han si Big Boss na magiging maayos ang lahat. Sa makatuwid, pagkatapos mamatay si Sung-dae, tila may plano pa si Han. Para maisakatuparan ang planong iyon, kailangan niyang tiyakin na pinagkakatiwalaan siya ni Yong-in 100%. Sinabi niya na itinuring niyang kapatid si Yong-in. Ibinigay pa nga niya ang kanyang Rolex na relo para sa kanya bilang patunay ng kanyang tiwala. Pagkatapos noon, ipinadala ni Han si Yong-in para magpadala ng pera sa matataas na opisyal. Ang pera na ito ay nagmula sa isang mafia na nagngangalang Juntae. Siya ang kasosyo ni Han na kumilos bilang may-ari ng kapital para sa kanyang mga plano. Noong una, si Juntae ay hindi na ginamit ni Han. Sa ngayon, si Han ay nanghiram ng maraming pera at ayaw na niyang malugi, ngunit ngayon, mayroon na siyang mature na plano. Sinadya niyang alibay si Yong-in para tuluyang manatiling lihim ang kanilang mga plano, at dahil doon, pumayag si Juntae. Sa wakas ay nagkasundo silang dalawa. Noong gabing iyon, hiniling kay Yong-in na magpadala ng 5 bilyong cash. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang sarili dahil nakatanggap siya ng isang mahalagang trabaho, ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, tinawag siya ni Editor Lee, na hiniling na makipagkita. Kaya agad na ibinalik ni Yong-in ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yong-in sa lugar. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan at hinanap si Editor Lee. Gayunpaman, ninakawan ng 3 teenager ang lahat ng kanyang gamit at pagkatapos ay itinapon siya sa kagubatan. Matapos itapon si Yong-in, isa sa mga magnanakaw na nagmaneho ng kotse ay iniwan ang kanyang 2 kaibigan at kinuha ang lahat ng nakawan para sa kanyang sarili, ngunit hindi niya pinansin ang sasakyan, nabundle siya ng truck at namatay. Sa pinangyarihan matapos masunog ang kotseng minamaneho niya. Ang aksidenteng ito sa wakas ay nakarating sa pulisya.
Agad nilang inimbestigahan ang pinangyarihan ng krimen, at sa pamamagitan ng mga pagsisiyasat, napag-alamang ninakaw ang kotse. Sa kasamaang palad, ang driver na biktima ng aksidente ay nasunog, at hindi matukoy ang pagkakakilanlan, ngunit nakita ng pulisya ang Rolex na relo na suot ng biktima na naghatid sa kanila kay Han. Pagkatapos ay inimbitahan nila si Han bilang saksi sa kaso. Sa wakas, inamin ni Han na sa kanya ang relo at sadyang ibinigay niya ito sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos makakuha ng impormasyon mula kay Han, napagpasyahan ng pulisya na ang biktimang namatay sa aksidente ay si Yong-in, ngunit kinabukasan, isa sa mga pulis na nag-imbestiga kay Han ay may naramdamang kakaiba sa pahayag ni Han. Sa simula pa lang, nagtanong lang si Han tungkol sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan, hindi ang kalagayan ni Yong-in, na sinabi niyang pinagkakatiwalaan niya. Ang marangyang relo na ito ay maaaring maging patunay na napakalapit ng relasyon ni Han at Yong-in, ngunit dahil sa kakaibang ito, naisip ng pulisya na hindi tapat si Han at ang relo ay maaaring isang takip para sa isang mas malaking lihim na gustong pagtakpan ni Han. Samantala, sa ibang lugar, nagalit si Juntae kay Han. Hindi niya akalain na gumawa si Han ng isang senaryo ng aksidente at ngayon ay nasunog ang kanyang pera. Pagkatapos ay naghinala siyang pinagtaksilan siya ni Han, ngunit itinanggi ni Han ang hinalang ito dahil hindi niya akalain na ang aksidente ay magreresulta sa sunog. At ngayon ay nalilito siya kung sino pa ang susuhulan dahil parang lahat ay ayaw makipagtulungan kasama siya. Buhay pa pala si Yong-in. Hindi siya nasangkot sa aksidente sa sasakyan na iyon dahil siya ay itinapon sa kagubatan ng mga magnanakaw. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Han at iulat ang kanyang kalagayan. Samantala, sa kabilang banda, labis na nagulat si Han nang tawagin siya ni Yong-in. Nalilito siya dahil akala niya dati ay namatay na si Yong-in. Pagkatapos ay hiningi niya ang kotse, ngunit inamin ni Yong-in na siya ay ninakawan ngunit ang sasakyan ay ligtas na nakaparada sa isang lugar. Iyon ay ipinaliwanag kung paano natagpuan ng pulisya ang Rolex na relo ni Han mula sa nasunog na kotse. Pagkatapos ay nagtanong si Han tungkol sa kanyang kinaroroonan at sinabihan siyang maghintay hanggang sa mas ando siya. Sinunod ni Yong-in ang utos ni Han, ngunit hindi niya nagawang magsinungaling sa kanyang gutom na tiyan. Sa kasamaang palad, dahil wala siyang pera, kaya lang niyang tumayo sa harap ng food stall hanggang sa maawa ang nagbebenta at bigyan siya ng pagkain. Sa wakas ay nag-enjoy si Yong-in sa kanyang hotdog habang hinihintay na sunduin siya ni Han. Noon ay nakakita si Yong-in ng isang sulat sa kanyang coat. Ang liham ay lumabas na naglalaman ng isang testamento na tila isinulat niya kahit na ang liham na ito ay isinulat ni Han na nagsasaad na ang pera na dinala niya kanina ay kinulimbat mula sa kumpanya, kaya sa pamamagitan ng liham na ito, napagtanto niyang nagsinungaling si Han sa kanya at siya ay alibay para sa insidente. Siya ay labis na nadismaya. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Sungde at lumabas na halos siya ay naging biktima ng susunod na krimen ni Han. Nang gabing iyon, sa wakas ay dumating si Han para sunduin si Yong-in. Agad namang humingi ng paliwanag si Yong-in tungkol sa testamento na kanyang nahanap. Hindi siya naniniwala na sisiraan siya ng sarili niyang amo sa kaso ng pang-hold up kahit na malinaw na si Yong-in ay nagsasagawa lamang ng mga utos mula sa kanya. Sa katunayan, gusto ni Han na magbigay ng paliwanag, ngunit dumating si Juntae at ang kanyang mga tauhan at handang hulihin si Yong-in, at dahil doon, agad na tumakbo si Yong-in palayo kasama ang kotse ng kumpanyang ipinarada niya kanina. Nakatakas si Yong-in at nagalit iyon kay Juntae dahil hindi niya mahuli ang kanyang target. Gayunpaman, sinubukan siya ni Han na pakalmayan at sinabing si Yong-in ay darating ng mag-isa. Kinabukasan, walang ideya si Yong-in kung ano ang gagawin. Tumakas siya kagabi at ngayon ay nagluluksa sa nangyari. Nahanap na pala ng mga pulis si Yong-in dahil natunto nila ang plaka ng sasakyan ng kumpanya. Natakot si Yong-in. Ayaw niyang mahuli ng pulis kaya sinubukan niyang tumakas, at habang nagpapanik siya, aksidente niyang natama ng isang babae. Biglang pumasok ang babae sa kotse niya. Noong una, akala niya ay humihingi ng kabayaran ng babae, ngunit lumabas na gusto lang nitong makaalis doon, kaya sa wakas ay sabay silang tumakas. Ang babaeng iyon ay si Miri, siya ay isang bayaran na nagnakaw ng alahas mula sa isang gangster boss at sa makatuwid ay tumatakas mula sa pagtugis ng gangster. Matapos maramdamang medyo malayo sa mga taong humahabol sa kanila, ibinaba ni Yong-in ang babae sa gilid ng kalsada. Tumanggi si Miri na umalis at humingi ng gastos sa pagpapagamot dahil sinaktan niya siya. Pagkatapos ay hiniling ni Yong-in kay Miri na pumunta na lang sa ospital at ipadala na ang kanyang kumpanya ang magbabayad ng bayarin. Habang nagtatalo sila, hindi sinasadyang nakita ni Yong-in ang isang billboard na nagpapakita ng kanyang mukha at balita tungkol sa pagkuha niya ng pondo ng kumpanya. Siya ngayon ay isang takas para sa pagkuha ng mga pondo ng kumpanya na nagkakahalaga ng 5 bilyong dolyar. Pagkatapos noon, napagtanto ni Miri na may pera sa kotse at pagkakataon na niya na humingi ng karagdagang pera. Ngunit sumagot si Yong-in na sinisiraan siya ng kanyang sariling amo. Iminungkahi ni Miri na i-report ito ni Yong-in sa pulisya, kaya hindi nagtagal.
Pumunta sila sa istasyon ng pulisya upang ibigay ang pera. Sa kasamaang palad, napagkamalan siyang immigrant sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang madunis na hitsura. Sa wakas ay nagpa siya si Yong-in na dalhin ang pera. Hindi na makapagtiwala si Yong-in sa kanyang amo. Pagkatapos ay niyaya niya si Miri na gastusin ang pera hanggat gusto nila, ngunit mayroon siyang ibang plano. Nakita niya si Han kinabukasan at sinabing wala siyang alam tungkol sa pera. Hindi naniwala si Han. Agad niyang tinanong si Yong-in. Nagsawa na si Juntae at sinaktan siya ng paulit-ulit. Gusto niyang mag-higanti dahil dati ay niloko siya ni Yong-in. Hindi nagtagal, dumating doon ang gangster na naghahanap kay Miri. Nagalit si Juntae dahil ang kanyang lugar ay nilusob ng isa pang gangster group, kaya mabilis niyang sinabihan ang kanyang mga tauhan na salakayin sila. Samantala, sinamantala ni Yong-in ang pagkakataong makatakas. Sa labas ng gusali, sinusubukan ni Miri na kunin ang pera mula sa lugar na iyon. Nakita siya ni Yong-in at agad siyang tinulungan. Kasabay nito, dumating ang mga pulis dahil nakatanggap sila ng mga ulat ng mga kaguluhan sa pagitan ng mga gang, kaya agad na tumakas sina Yong-in at Miri gamit ang sasakyan ng pulis. Samantala, kinailangan pa ring harapin ng mga gangster ang pulisya. Matapos makalayo, nalito sina Yong-in at Miri kung ano ang gagawin sa pera. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naisip ni Yong-in na pumunta na lang sa Bossen dahil magiging abala ang Bossen sa paparating na laro ng baseball. Pagkatapos ay umarkila ng motor sina Yong-in at Miri para pumunta sa Bossen, at sa perang dala nila, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa Bossen, sinabi ni Miri at Yong-in sa isa't isa tungkol sa kanilang sarili. Nagtiwala sila sa isa't isa dahil alam nilang pareho silang nagkakaroon ng problema. Ibinigay ni Yong-in ang lahat ng pera niya kay Miri habang ibinigay ni Miri ang piraso ng alahas na ninakaw niya kay Yong-in. Pagkatapos ay nagrenta sila ng isang high-class room sa isang luxury hotel, ngunit noong nagpapahinga si Miri. Inanunsyo ng balita sa TV na si Yong-in ay sangkot sa isang kaso ng krimen at dahil sa balitang ito ay natakot si Miri. Na-realize ni Yong-in ang takot ng kanyang partner, kaya ipinaliwanag niya na paninirang puri lang iyon. Sa oras na ito, kailangan lang ni Yong-in ng tiwala ni Miri dahil gusto niyang matuklasan ang kaso ng krimen ng kanyang amo. Kinabukasan, nagawang subaybayan ni Han at Juntae si Yong-in sa Bossen. Natitiyak nilang gustong manood ng baseball sa stadium si Yong-in, ngunit ang problema ay nahirapan silang mahanap si Yong-in sa libo-libong manonood sa stadium, at sa makatuwid, inutusan kaagad ni Juntae ang kanyang mga tauhan na hanapin si Yong-in sa stand. Samantala, sa ibang lugar, hinahanap din ng mga gangster si Miri, at tulad ni Juntae, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Noong una, talagang nag-enjoy sina Yong-in at Miri sa laban. Mukhang nasa sabik sila kasama ang iba pang supporters, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Yong-in na hinahanap siya ni Han, kaya nagpaalam siya kay Miri bago matapos ang laban, at para manatiling ligtas si Miri, sinabi niya na manatili doon. Sa wakas, umalis si Yong-in sa mga upuan at nakita si Han. Sinabi niya kina Han at Juntae na makipagkita sa kanya sa isang lugar na pinili niya at pagkatapos ay lubusan siyang tinanong. Ang una nilang ginawa ay sirain ang flash drive ni Yong-in. Naisip nila na ang bagay ay naglalaman ng data sa paglustay ng pera na ginawa ni Han, at pagkatapos noon, nagtanong si Juntae tungkol sa pera na kinuha ni Yong-in. Sa labas, nang hindi nila namamalayan, ang silid ay na-install ng mga surveillance camera na konektado sa mga opisyal ng seguridad. Sa huli, ang lahat ng mga krimen ni Han at Juntae ay sa wakas ay nahayag. Samantala, si Miri ay natagpuan din ng gangster na agad na humingi ng bagay na kanyang kinuha, ngunit ipinaliwanag ni Miri na siya ang nagbigay nito kay Yong-in. Tinanong nila si Miri na hanapin si Yong-in. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtipon silang lahat sa labas ng stadium. Gusto ni Juntae si Miri dahil alam niya na ngayon ay nasa babae na ang natitirang pera niya. Habang hinahanap ng boss ng gangster si Yong-in dahil alam niyang dinala ng lalaki ang kanyang mga alahas, ngunit habang abala sila sa pakikipag-ayos. Ikinalat ni Miri at Yong-in ang pera, at ginawang pag-awayan kaagad ng mga tao ang pera. Pagkatapos ay kinuha nila ang pagkakataon na tumakas. Di nagtagal, dumating ang Bossen Regional Police pagkatapos makatanggap ng ulat mula sa mga security officer. Agad nilang inaresto sina Juntae at Han na pinaghihinalaang nangungurakot ng pera. Samantala kinabukasan, inaresto rin ang mga gangster dahil nagdulot sila ng kaguluhan sa pampublikong lugar. Sa wakas, sina Miri at Yong-in na makatakas mula sa kaguluhan. Masisiyahan sila sa Bossen, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paninirang puri ng ibang tao dahil sa huli, nakalaya na sila sa pagtugis. Salamat sa panonood kaibigan.